Nandiyan na sa linya partner si Commodore J. Tariela, Ayun. ang tagapagsalita po for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po sa inyo, Commodore. Good morning, sir. Hello po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alvin and Ma'am Doris. Magandang Apo. umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay. Natitinag ba ang Commodore J. Tariela na sa pagbanggit ng dalawang senador na tila bagay ikaw ang punot dulo? Oo. Kung bakit, Parang kung bakit ano, magulo nakakatawa, bakit? Nakakatawa, Sir Alvin, no? Kasalanan kong lahat to dahil Oh. sa caricature. Oo nga. Pero kapag wina-water cannon ng mga Pilipino, hindi naman sila nagsasalita. Yung gigil at galit nila dahil sa caricature na yon in a classroom setting, para sa kanila justifiable na magalit sila sa akin. No? Secondly, ang tanong ko sa kanila na hindi pa nga nila sinasagot, yung caricature ba na yon talagang na-compensate na tayo ng sobra-sobra sa mahigit ilang taon na pang bababoy ng karapatan ng mga mangistang Pilipino pagsasalagay sa panganib ng ating mga Coast Guard personnel? Is that enough? That caricature alone? Yeah. May utang pa ba tayo para mag-sorry ko? Oo. So, ibig sabihin nga, Commodore J, hindi niyo po tinatanggap ang sinasabi ng dalawang senador na hindi, mali kasi ang asal ng isang Commodore, isang opisyal Oo. ng gobyerno. Dapat hindi daw ganun. Oo, dapat hindi daw ganun yung asal na hindi mo tinitira ang head of state. O, hindi, yun ang undiplomatic. Parang ganun ang gusto sabihin, Oo. Jay. Ang gusto ko malaman, Sir Alvin, pag nag-sorry ba ako, i-condemn na nila China sa ilang taong pangharas nito sa mga maingistang Pilipino. Kung nag-sorry ba ako ngayon, pag nagka-incidente next week, magbibigay din sila ng statement with the same gigil. Di ba? Commodore. Oo. So, ibig niya sabihin, Hello? ibig sabihin ni Commodore J, Oo. sorry ako ngayon. O bukas makalawa, iharas tayo ng China, ganun din baka tindi ang magiging galit ng dalawang senador kasi nag-sorry naman na siya eh. Di ba? So which means to say, Commodore, hindi ka magsusorry for what you did. Alam mo, Sir Alvin, sinagot ko na to na ilang beses. Ang gusto ko itanong sa kanila, bakit ako magsusorry? Hindi naman yun official. No? I'm lecturing students. We have academic freedom. We have freedom of expression. And secondly, hindi lang yun yung issue ng China. Kung babasahin mo lahat ng statements nila against me, for so many years now, no? I have a smearing campaign against the Chinese government. Kapag kinampihan natin ang tuluyan ng China na ganyan, ibig sabihin, everything that I said a few years back, it is all built in lies. Parang in-embolden lang natin yung claim na yan. Tama. Opo, So, opo. ngayon, Meron na po, isa lang tanong. Go. Meron na po bang paramdam sa iyo or pinarating sa iyo ng Malacanang na, oy, Commodore, Maghinahinay. medyo maghinay-hinay ka na kasi parang walang patutunguhan. Hindi ba lang patutunguhan? Kung hindi matatapos ang ganitong klase mga patutsadahan. Alam mo, Ma'am Doris, as far as the government is concerned, national government, the leadership of the Coast Guard and the National Security Council, wala naman nagsabi sa akin, mag-sorry ka na, Jay, tama na yung dalawang senador na yun. Wala naman ganun eh. Oo. Because I would like to believe na our position is correct. No? Secondly, kaya lang naman kasi natin bumabalik ulit tayo sa issue ng caricature na to. Kapag kasi hindi na natin kino-cover yung mga ganyang statements ng mga senador na ganyan yung linyahan. This was already been settled by the Senate resolution and during the plenary debate na ipaliwanag naman ni Senator Kiko Pangilinan na the caricature is not the issue. The issue here are the way that the Chinese embassy responded to the statements of the good senators. So, nakahanda na po ba kayo? Nakapag-impake na po kayo ba, Commodore, para dun sa pagbisita sa KIG? Alam mo, Ma'am Doris, wala pang pumakasa dun sa dun sa Invitation. pag-invite ko. Oo, para magtampisaw kami sa dagat sa Pag-asa Island. No? I would also like to take this opportunity to respond dun sa sinabi ni Senator Cayetano. Kasi ngayon ginagamit ng mga DDS tools yung linyahan na ang sabi ni Senator Cayetano dun sa kanyang pagdebate kay Senator Kiko, kaya daw pala tayo hindi nawa-water cannon
ng Vietnam at ng Malaysia kasi we never came close daw sa mga isla na occupied nila. Well, in the first place, hindi na naman tayo lumalapit sa mga occupied islands in China like Biscuit Reef and Subi Reef, no? Ang Samora Reef at Panganiban Reef. Wala tayong nilalapitan na ganyan because that's obviously provocative already. And to say na hindi tayo wina-water cannon ng Malaysia at Vietnam dahil dyan, I think that's also a misplaced statement. Hindi rin naman talaga natin ginagawa yun at hindi rin ginagawa rin talaga ng Vietnam at Malaysia. Unless Senator Cayetano thinks that, patrolling Bajo de Masinloc or going to Ayungin or going to Pag-asa Island are provocative kasi nilalapitan natin yung sariling atin na inaangkin din ng China. Ay, pero atin yun eh. Ang stance natin ay atin yun. So Ayun tama na lang nga. na bisitahin yun. Precisely the point, no, Sir Alvin. Kaya nga gusto kong malaman, ano niya sinasabing ang nilalapit, kaya tayo nire-radio challenge, kaya na air Chinese territory to, kasi yun daw yung mga nilalapitan natin. Atin yun eh. Hindi naman tayo lumapit talaga sa mga occupied areas ng China. Nakakatawa Correct, din yung gano'ng argumento. Oo Anyway, nga eh. Commodore, in recent days, meron ka bang gustong i-report sa madlang people, sa sambayanan, ano ba, na lumalaba yung, meron na namang intrusions, meron na namang panghaharas dahil sa patutsadahan between the Chinese embassy and some Philippine government officials in recent days? Well, we are still monitoring, no, the presence of the Chinese Coast Guard vessels and Chinese Maritime Militia in different parts of the West Philippine Sea. In particular, dito sa Bajo de Masinloc. Hindi naman paalis na dyan ng China Coast Guard vessels, in which, again, Bajo de Masinloc falls within our own exclusive economic zone. Napakalapit yan sa Zambales. Baka may magsabi na naman pag pinuntahan natin dyan at winater cannon tayo, ay pinupuntahan natin yung Chinese territory. No? That is ours, obviously. That has been the traditional fishing ground ng ating mga kababayang Pilipino. Yung Bajo de Masinloc, ilang nautical miles from Zambales, Ikamo? That is only somewhere between 110 to 115 nautical miles from Ayun. Zambales. So ito talaga malinaw. Oo Napasok sa 200 exclusive economic zone ng Correct. Pilipinas, Commodore. Atin, malinaw na atin yan. Yes, sir. Pasok ito sa loob ng ating exclusive economic zone. And yet, nandun ang mga Chinese Coast Guard. Yes, sir. Oh, Chinese see? Coast Guard, Chinese Maritime Militia, and even PLA Navy warships. Oh, At tayo kita pa mo? raw ang nagpo-provoke. Pambihira And to talaga. argue na tayo nagpo-provoke, hindi ko magets yan. Oo. Kaya nga I also extended my invitation to Senator Cayetano. Medyo malaki-laki na yung grupo namin if they would say yes. No, we have Senator Marcoleta, Congressman Marcoleta, and Senator Cayetano on board if they're willing to join me for an MDA flight, either in Bajo de Masinloc para makabalik agad sila ng maaga, or we do it in Kalayaan Island Group. Para kasi ang objective nung kabila ay i-appease. Yung parang i-appease natin yun sa anak ko, nakakahiya naman, magagalit yun. Parang ganun ang stance na, teka muna, teritoryo mo nga yun eh. Huwag na kayong magalit. Oo, yung parang ganyan. natatakot tayo na magalit lalo yung China. Nandun nga siya sa teritoryo natin dahil pasok nga sa exclusive economic zone. Atin Hindi ko nga. mag-gets yun, Jay. Oo. Hindi ko rin mag-guess, Sir Alvin, kung anong pinaghuhugutan nila. For them to say na kaya kayo winawater cannon, nilalapitan nyo kasi Chinese territory. Kailan naman pumunta ang ordinaryong mga islang Pilipino sa loob ng Panganiban Reef or ng Mischief Reef? No? To justify na kaya tayo winawater cannon dahil pumupunta tayo doon sa occupied and controlled areas, illegally occupied ng China. Ay, isa na lang, Commodore, isa na sorry. lang partner, kay Okay, Commodore go. J. May dalawang senador na nagsabi palitan na si Ambassador Jing Chien. oo nga, No? oo. Do you share the view? Dapat palitan na yung ambassador na yan? Sir Alvin, alam mo naman, hindi ko pwedeng sagutin yan. Baka may magalit. No? I respect the opinion of the two senators, but
I won't say that I support it or I'm happy to hear it. No, of course, it's up to the national government and the Department of Foreign Affairs as to how they can be able to settle this kind of comments and I opinions understand. of the senator. I understand. Go ahead, partner, bago tayo Isa na lang, paalam. oo, personal naman ito, Commodore. Ano ho ang pakiramdam na ang kapwa nyo pa Pilipino ang rumerenda sa inyo, ang tumutuligsa sa inyo? Samantalang kayo ay naandito po sa linya ng kung ano ang inyong trabaho at inyong papel para sa sambayanan. Alam mo, Ma'am Doris, para sa akin, hindi nakakapagod yung magsalita pagdating sa West Philippine Sea, especially if you're going to expose Chinese aggression. Kahit pa napakadami kong death threat na almost every day, okay lang din sa akin. Ang talagang nakapanghina ng loob, kapag may kapwa ka Pilipino na nasa lehislatura, kapag may kapwa ka Pilipino na social media influencer and saying a different thing. Na parang ipamigay na lang natin to, walang saysayang laban natin, magkakagera, discouraging our own countrymen to stand up for our rights in the West Philippine Sea. I think that is the saddest and most frustrating part of this job. Okay. Thank you. Okay, Commodore, mabuhay ka. Commodore, Maraming Happy salamat. Valentine's Day na Happy lang Valentine's muna. Day, Commodore. Happy Valentine's, Sir Alvin and Ma'am Dory. Maraming Okay, salamat salamat si po. Commodore J. Tariel, ang tagapagsalita po ng West Philippine Sea, ay ang tagapagsalita for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Yan. Sabi ko, tagapagsalita ng West Philippine